What's up, Night Owls? Welcome to our very first Finally. episode of Real Talk Podcast. Blake and I are ready to talk about life just like the old times. Of course. For those of you who have listened from the Friendster Generation podcast, of course, napunta sa kami-kami lang, ngayon tayo-tayo na lang. But of course, you know the drill. We're all about real conversations and no pretenses, no fakil. This is Real Talk Podcast. Yay! Anyway, Q yung applause. QQ. Papindot. Okay. Before we dive into our main topic for this week, magkamustahan muna tayo. How are you? How's the flu? I'm doing better now. Actually, medyo mas okay. Kaya talagang push na. Saka pinangako natin tong podcast na to ever since. Yes. This is the reason why we've also tried to fix the place. At least, hindi ba siya super amenable for living? Pero at least maganda lang siya tignan sa camera. Yun naman yung purpose natin. But of course, kung kamusta ako, I'm okay but I'm quite sad. Huh? With the recent turn of events, of course, dun sa isa kong sinusubaybayan na show. That's not Drag Race. Well, I also watched that Drag Race, but it's PBBs. Unfortunately, Shukla went out last week. Grabe pa rin yung aftershock hanggang ngayong linggo. Oh, yeah. It still survives. Okay. Now, before we proceed dun sa ating main topic, before we dive into the main topic for this week, magkakamustahan muna tayo and let's talk about whatever is happening in the world. Yes. So, from our For Your page, or FYP, from our FYP to yours, Yes. no more beating around the bush. Let's go to STL. Sa True Lang. Kala ko senior team leader. Oo. We're going to talk about anything under the sun. Okay, sige, Oo. yun nga. Dahil na-mention mo na sad ka Yeah. because of the sudden turn of events, natanggal ang Shukla. Well, I'm happy that River stayed, of course, as a Of Team River. course. Subukan niyo i-bash si River, mag-aaway tayo. Pero, ayun, natanggal yung isa sa mga favorite ko, which is Shuvi and si Clarice. So, parang, sometimes you feel na laban pa ba ito ng mamamayan? Parang hindi na siya laban ng mamamayan, laban na ng mayayaman. Ay, hindi na mamamayan. Laban na siya ng mayayaman. You've watched BBB from what? From when? I think I watched PBB Nene? for the first 5 seasons. Yung first 5. Tapos Yeah. na stop ka lang. Medyo nag-stop lang ako. Pero ito lang masasabi ko talaga, overwhelming kasi ang taong bayan then. Na parang, ang sabi nga noon, talagang boto siya ng taong bayan. May expense pa rin naman before. If you text, like for example, noon, sa 2366, I think 250, Yeah. Mahal. 2 pesos and 50 cents per vote. Kay Robby Domingo ako nun eh. May limit lagi. Like for example, if you And- really want an organized vote, talagang bibili ka ng SIM cards. Kakampanya ka talaga. Well, ngayon, sinasabi nga nila, may yung mga patutsada na parang ang PBB daw, money contest na. Parang sa mga pageants na nagbebenta ng ticket. Yun nga parang ano na talaga siya. So parang at some point you feel sad but wala ganun talaga ang laban ngayon. Kumaga, nilatag naman nila yung rules, lahat naman lumaban based sa rules but you cannot help but feel sad. So ilalaban lang talaga natin, yung talaga sinusuportahan natin hanggang makarating ng big night. Whoever, baka ako ang big winner ko pa rin is si Esnir. Si Esnir. Yeah. So, you want Charette. Ano yun? Chares, yes. Charette. Charlie and Esnir. Charlie, okay lang sa akin, but Esnir talagang niroroot ko. Pero naniniwala talaga ako for this season, ang big winner talaga ay si Kuya. Ay, totoo! Ang dami niyang pera. Big winner and big banker. Big Parang bank. no deal or no deal in one. Pero yun best. Congrats sa GMA at sa ABS-CBN. Totoo. Feeling ko masusundan to kasi ang ganda-gandang opportunity para sa mga up-and-coming artists or yung mga matatagal na sa industry pero kailangan ng boost. Yes, and another congratulations sa GMA. Yes. Because lumabas na ang Encantadia Sangre the Chronicles. Chronicle. So yan. As a little perena myself, ikaw sino ba before? I have to admit na nung panahong pinalabas yung etong Encantadia Encantadia. noong 2005, I think, yung kasagsagan ng mga telepantasya, nandun ako sa kabilang bakod.
Okay lang naman. Okay, Pero, okay lang of yun. course, nakarating sa radar mo. Syempre naman. So, wala kang piniling sangre nung time na yun? Syempre, ang akin talagang bias, si Sunshine Dizon. Ay, Pirena ka din. Pirena. Shit, Pirena din. Pero ako yun, talagang ever since, kontrabida ang atake ko sa mga larong True. pangbata. Alam mo naman, di ba, medyo judgmental tayo sa mga effects, mga visual effects, mga video effects. And of course, we're not expecting talaga sa panahon ngayon na tatapatan natin yung Hollywood level of VFX. So, nagkakameron ng discussion ngayon sa internet, maraming natutuwa sa visual effects, at marami rin daw ang nade-disappoint. So, Yeah. what do you think of the VFX? Walay or have? Well, I'll get started first with the storyline. Kasi of course, ang napakaganda ng storyline ko do sa mga sumulat nito sa mga gumawa. But you cannot just help but compare. Ako lang as a Marvel fan, as someone who watched tayo, napanood tayo yung Damn na music video. ng So, parang, SB19. nung napanood mo kasi yan, parang shit, kaya na natin. Yes. And then dumating yun na parang, okay, yun lang naman. So-so. Parang so-so. There are still effects na noticeably na sabi ko, parang may mas swabe pa sana eh. And this is 2 years in the making. Yeah, 2 years in the making. So parang yun lang yun. Pero it's not, hindi naman siya like make or break. It's just that I cannot help but notice it. Yeah. Ang kinaganda sa Encantadia, if we're going to look at dun sa mga clips na nasa YouTube na, sa totoo lang naman, yung effects noong 2005. Yeah. Pero, ang nagbitbit talaga sa Encantadia, yung kwento. True. Yung mga artista. So, sana ngayon din. At this day and age, dapat hindi na kwento na lang ang nagbibit-bit. Pati effects. You have the technology. Yes. Well, yun. That's So another- now, congratulations sa GMA kasi I think on the first night, natalo nila si Tanggol. I mean, sabi ko talaga, matatalo kaya ng mga brilyante ang kapangyarihan ng Batang Baril. Quiapo. Oo, pero at least on the premiere, talagang naman. natalo Iba naman. din talaga ang epekto, especially kumbaga sa mga bata ngayon at sa matatandang naabutan ng unang Encantadia. Oh yeah, oo. So kudos din. At saka ito kahit sabihin natin na parang nandun ako sa kabilang bakod, ibibigay ko sa GMA ang Telefantasia. Yes. I mean, yan talaga yung genre na talagang nagpabagsak noon sa namamayagpag na ABS-CBN Pero sa ratings game. At maaalala ito na talagang yan yung nagpaluhod kay Ma'am Charo noon. and speaking of puyatan, sa mga panonood ng mga kung ano-ano na sa TV na pag-usapan natin, mga bata, dapat natutulog na kayo ng maaga dahil pasukan na! Well, ganito, unang-una nung bata ako, pagpasukan na, ang anxiety ko talaga, kailangan kumpleto na yung aking mga school gamit. Ang problem talaga, yung budget. True. So ganito, so yung crayons mo noon, gusto mo sana 34, 36? 36 ba? Sorry. 36. In 12, 24, 36. Oo, nagiging 12. Or kaya yung mga ballpen mo, gusto mo 5. Pero sasabihin ng mama mo, 2 lang. Mga ganon. Tapos yung mga notebooks mo noon, Kailangan per subject. per subject dapat meron. oo. Now, iba na ngayon kasi para ang nangyayari talaga, yung pag pinag-uusapan na natin ngayon ng pasukan na Brigada Eskwela, at saka unfortunately dito sa Quezon City, isang school na sunog. Long school? Yes. I cannot recall. Talaga? Pero, oo, nasunog before magsimula. Pero alam mo, gusto ko lang magbalik tanaw, ibang-iba na talaga noon yung pagbabalik school kaysa sa pagbabalik school ngayon. Yeah, madami namang nagbago na I think in terms of how we start the school and how the status of the schools now. The learning rather. Yeah, parang ngayon kasi talaga noon nung mga panahon natin at siguro maraming nakaka-relate talaga, wala pa masyadong gadgets kasi noon Yeah. Although syempre meron ng laptop, parang teacher mo lang ang merong laptop noon. Pero now may ChatGPT na, Yes. may AI na. Yes. And ang gusto ko lang talagang sabihin, kailangan ng learning recovery. Oo. Kasi ang hina ng reading comprehension ng mga students natin ngayon. You know why I thought this was only parang seen in TV or like ibinabalita. I cannot really believe it myself. Parang I never had that. But when I asked my tita who is also a public school teacher, totoo daw pala, maabot ng 4th year college, hindi marunong magbasa. And that's legit. Hindi 4th year college? Yes. Actually, ang narinig ko, magka-college na, hirap pang magbasa. Yun, hindi, ito talaga hindi daw talaga. So parang ako, paano sila umabot ng ganito? Apparently, here's the chika. They have this system. It's not really a memo from someone, pero may sistema daw ngayon ang mga public school na
competency ng teacher ang nakataya pag maraming bumagsak. Oh my God. Plus, ganito daw, pag nagbagsak sila ng estudyante, it is their responsibility na ikaw ang hawak sa remedial. Imaginein mo isa-summer mo yon 2 buwan, imbis na pahinga ng guro yun. Walang leaves ang guro aside sa mga service credits na nakukuha nila from serving sa mga election true. or whatnot. Kasi 2 months nga naman ang bakasyon nila. So, bakasyon na nila yun eh. Oo. Bakit mo iti-take away sa kanila dahil nagbagsak sila? And to think na ang teachers natin, hindi lang naman nagtuturo, pati yung admin work, sila rin. Actually, sabi mo nga pag sa school, hindi nagtatapos doon ng trabaho ng isang guro. Dinadala nila yun pag uwi. So parang ang hirap din sa estado nila. Tapos, there's something wrong with the system, definitely. Yeah, wag natin lahat talaga isisi sa teachers. Yeah. At syempre, wag din natin masyadong sisihin yung mga estudyante. Kasi during our time, hindi ka pwede makatawid ng grade school kung hindi ka marunong magsulat. Yeah. Hindi ka pwedeng tumalon talaga ng high school kung hindi ka marunong Ay, oo, Diyos ko. mag-compute. So, napakaraming pamantayan nun na mahigpit. And before, meron talagang grading system na napakahigpit. True. Hindi ka talaga makaka-advance kung hindi mo maipapasa yung Mga subjects subjects na yun. mo. So, yun yung unfortunate ngayon talaga. kasi no student must be left behind eh. Masyadong naging lenient and dahil dun sa pamantayan na yun, ngayon kailangan natin ng learning recovery. Gets ko yung while I agree that no student must be left behind, I think naging mali yung deployment ng strategy na walang maiiwang estudyante. Hindi ibig sabihin no na kahit ay hindi marunong pa or hindi akma yung nalalaman nila para sa gradong yun, i-advance natin. Dapat ma-address yung dapat nilang alam ng rango na yon or ng grade na yon bago sila umabanse. Yun lang naman yung sa akin doon. Pero I agree, no student must be left behind. Mali lang talaga yung sistemang na-deploy. But yeah, that's one part. Okay, so kudos sa ating mga teachers at sa mga students at sa mga nanay na nakikinig sa atin ngayon. Of course. Fight. Ayan na, mag-shift na tayo from your everyday buzz. We will now dive into something a little more reflective. Of course, as what we have mentioned, this podcast, the Real Talk Podcast, is apparently patterned sa mga songs na produce sa most recent EP ng SB19, which is the Simula at Wakas. Yes. So, of course, we will start with the very first song that they released for this EP, which is Damn. But our Damn will reflect the anthem about maintaining personal values, of course, staying true to yourself despite temptations. Yes. And the sacrifices we make to reach our dreams, of course. Oh, disclaimer lang ha, hindi po ito sa POV nung sumulat Yes. or yung nag-create ng Damn na kanta. This is partly based dun sa mga interviews nila kung ano ba yung kanta ng Damn at yung interpretation na rin natin. So, maraming pwedeng pag-usapan kasi sabi ko nga, naku Blake, challenge natin nung Damn. Oo. Kasi, Actually, sinare niya kanina na Oo. parang sabi niya, ang hirap nung Damn kasi kumbaga, it's open to interpretation eh. It doesn't really have just one meaning. In contrast to a Taylor Swift song. I'm not shading Taylor Swift. Pero yung kay Taylor Swift, alam mo kasing may gustong patunguhan yun Yes. eh. Yung Damn, it's more of a broad na parang you can feel something. Ako actually, honestly, kinakanta ko siya because it's an SB19 song. I like the beat, pero yung pag-dive ko nang nararamdaman ko based sa lyrics, hindi ko pa gaano nagagawa. Which is yun. yeah. Now, let's talk about first. Ito yung parang sinasabing ang phrase is there is a quiet pressure to be someone else. Today. I think naman hindi nalala yung nakaraan. Pero ngayon kasi may Blake sa bahay. How do you navigate family expectations sa bahay? Pangalawa, may Blake sa society or sa labas. Paano mo pinoportray yung sarili mo? And then thirdly, may Blake sa Mad Summer TV Yes. or you're an online presence. persona. So, how do you navigate yung paiba-iba? Pare-pareho ba or nagbabago siya depende online, offline, sa bahay, or sa labas? Nagbabago siya for me. In the sense na sa bahay, panganay ako. Ako ay panganay na anak, ako ay panganay na apo. So, pag ako nasa bahay, for example, mag-aayos or mag-aasikaso ng ganito, ako yung isa sa pinakapunong abala. Especially yung father ko, hindi naman na siya gaanong present ngayon. Kasi I grew up with my grandmother. Most of our listeners know that. So, parang kapag activity nilang magkakapatid, madalas wala si Papa. So, ako yung nagtitake ng place niya doon sa pagde-decide or sa paggagawa ng mga plano, which is yung mga kapatid din ni Papa, hindi naman sila super like
more of like bahala kayo. So if no one will take that place, walang mangyayari. So might as well, I take up that position, which is why I'm thankful na ikaw ang kasama ko sa Matt Summer TV kasi wala ko kumbaga, I leave the planning to you. Nagsasabi lang ako, best, ganito, gusto ko ganito, pwede bang ganito. So, yun yung kaibahan ko sa friendship kasi panganay ako dito. I decide regarding a lot of things. Pero sa atin, kumbaga, I'm more of sumasama. Kumbaga, yun yung isa sa malaking relief ko na you do a lot of the planning na best, ganito ang gagawin natin. Which is, forte mo naman talaga yun. So, thankful. Online presence, I would, actually, iba din eh. Feisty, palaban. Number 1, depende sa within. Number 2, depende sa social media platform. Yeah. On Instagram, Sa Instagram, ano ka? I'm- Pretty ka doon. hindi, well, one, yeah. Charot. Hindi, siguro di ba parang, sa mga naka-follow sa akin sa Instagram, ikaw naka-follow din, mostly nag-share talaga ako na kung nasaan ako. Kung anong picture, kung anong ginagawa ko, anong kinakain ko. People would sometimes deem that as oversharing. Yes. But sometimes, hindi, ako, ang tingin ko kasi dun is, ngayon ko lang ito nagawa eh, or ito yung gusto ko ipakita eh, na parang... Proof of life. Proof of life. Well, it's more than a proof of life for me, na parang, I'm enjoying myself. I'm not trying to boast to anyone that I'm here, na nagawa ko to. It takes a lot of time for me to get there eh. Hindi ito luxury for me na nagagawa ko nung bata ako. So, ngayon ko siya nagagawa. So, nai-enjoy ko siya. But, how people interpret it online is up to them. Yeah. On Facebook, more on laro-laro lang ako, which is why a lot of my posts are hidden sa matatanda. Kasi, it shows another side of me na kaya kong magkalog-kalog or kumbaga, talaga namang malikot din ang utak ko. And sa Twitter naman, actually my Twitter before was mostly an outlet. My old Twitter account was mostly an outlet na yung in the moment ko nararamdaman, mag-curse ako dyan, biglaan, ganito, ganyan. But nowadays, it's more of with what I'm following. Yun yung Yes. Twitter ko. So it's very diverse na parang ang hirap kong makategorize na ganito ang personality ko. Okay. How about you? Me, before I ask the $1,000,000 question dito sa category dito, no, i-share ko lang, sa akin, of course, iba yung online persona ko. Ibang-iba talaga. Medyo nag-retire ako. Siguro maaga ako nasabak sa pag-share online na lahat ata na activities ko from 2010 to 2017 Documented. daily documented. And then after 2017, nawala ako. Ano ba nangyari doon? Mamaya natin pag-uusapan yan. At pwede rin natin pag-usapan sa other topic, ha? Parang, first, babalikan ko yan, Blake, pero iba yung online persona ko. Iba rin yung persona ko sa trabaho. Sa trabaho, tinatago ko ang Matt Summer TV. Yeah. Pero ngayon, parang... Pero why? Why do you think why do you think are you hiding yung online? Unang-una, malalaman nila kung ba't puyat ako. True. Malalaman Okay. nila kung bakit kaya puyat siya every Thursday morning Oo. or bakit parang puyat siya pag Monday. Charot lang. Pero ayaw ko lang talagang mag-mix. Kasi, like for example, masyadong marami rin yung sinishare ko dito sa Matt Summer TV na ayoko nang makita sa trabaho. Diba? Yung pagiging So, is it safe to say that Nap- you're leaving a little bit of professionalism sa work Sa mo work, na oo. hindi mag-overlap with your personal life? personal life. And of course, ganito yan ha. With all the bashing and all the pressure na maaaring madama yung trabaho ko, pinangangalagaan ko yung bread and butter Yeah, I natin. understand. Na pwedeng mawala yung anything na perks na meron online, pero yung trabaho mo na day job, mahalaga yun sa akin eh. True. Na pag yun yung nawala, parang hindi ko kakayanin. Yeah. Sa Matt Summer TV, pwedeng mawala yung support ng iba, pero makakagain ka pa rin ng support ng Yeah. iba. So may ganon. Pero now, going back doon sa family expectation, iba rin ako sa pamilya ko. Ano ka ba sa pamilya mo? Masama ugali ko in a sense na unfiltered po ako sa family. Pero meron silang part of me na hindi pa rin talaga alam until now. Yeah. Alam mo yan. 'Di ba? Pero alam mo, pagdating But do kasi, you think they know? they know. They have an idea. They It's just have that an idea. Hindi lang confrontation. Bakit may 5 lalaki doon may mga 5 lalaking picture doon? Ba't nandun yung SB19 niya? Ba't si Lady Gaga yung i-stan niya? True. Parang bulag na lang ang hindi makakagets. Pero Blake, now going back doon sa kung bakit yung sa online persona ko no, before 2017. Kasi there's an always constant pressure na
Ito, sa next topic din natin to, no, yung terms of success. Pag kasi masyado ko palang shinare lahat online, parang nagiging siyang portfolio ng ibang tao tungkol sa kung ano na na-achieve ko as of the present. Like for example, si Matt nakapag-abroad pala yan, naka-visit pala yan dito, Ganito, ganito, so ganyan. work pala na-promote yan, they know everything about you. While ikaw, hindi mo rin ma-define yung sarili mong success during that time. So now, uso na sa akin ng late post, random post, at ngayon, kino-consider ko na rin yung ginagawa nila na dump account. Yeah, Baka kailangan ko ng dump account. true. Kasi parang now, I don't like the timeline, but I like siguro sharing what I feel like sharing as of the moment. So, magkakaiba yan. Pero now, babalik ko sa iyo yung question. So, iba-iba yung itsura natin online, offline, sa kapitbahay, sa family, and even siguro sa mga friends na rin nung high school, college, kinder. Oh, they might iba-iba not rin. know you the way they did. Marami tayong maskara at muka. Pero is there a pressure to be someone else na hindi talaga ikaw? For example, dito sa ating online platform, is there a certain pressure na sandali, kailangan iwanan ko tong ugaling to sa bahay? Or iwanan ko to sa kwarto ko, hindi ko pwedeng i-share? Of course, kailangan mo makibagay. Yes. That is the thing that I have learned, the best skill that I have learned. It's not that you're not being true to yourself. Hindi to It's just plastic. that may binabagayan. Tama. So, I graduated from a public high school. Bakla talaga bagra kung bagra. So I moved to a private university during college. It was a time that I learned, shit, hindi parang hindi mag-work dito yung mga public school banter ko na Medyo lulugar ka talaga. lulugar ka. So it's not that you're not being true to yourself. It's just that minsan kasi yung ugali mong yon would be out of place dun sa situation. True. It is not what is called for. Pero it doesn't mean na tinanggal mo yun sa sarili mo. It's just that for the time being, it is not what the situation called for. For example, ang ugali ko sa tuhog-tuhog, dagdagan mo naman, dagdagan mo naman ng sauce, parang ganun. But you cannot do that in Starbucks. Dagdagan mo naman ng carrots. Parang ganito, sa Divisoria pwede kang tumawad. Pero sa mall na may price tag at sa sales lady, hindi mo pwedeng So gawin in a yun. similar manner, kumbaga, when you move to different places, if you meet different people, hindi naman ako ipinapakita ko or hindi ko tinatago or kinoconceal yung iba kong ugali. It's just that you only know me for that time. Yes. Which you cannot define me for the very short time na nakilala mo ko. I lived for 30 years already. So, para i-define mo ko doon sa moment na yun, that's unfair. Yeah. So, ako, yun lang talaga. Always naman na kailangan kong makibagay. And ano yun, Blake, ha? Gusto ko nang basagin yung mga tao na, ito ako eh. Tanggapin mo kung ano ako eh. In any situation. May mga tao kasi ngayon online, parang nakikita ko sa mga vlogs ng ibang tao, kuwari na bash yung isa because of bad behavior or questionable attitude. Sinasabi, ito na ako eh. Ganito na ako. Yun pala, sign yun of weak emotional intelligence. Talaga? Yes. Kasi, at the very least, no man's an island. Kumbaga, hindi mo pwedeng idahilan na ito na yung ugali ko, period. Kailangan talaga at the same time, may adjustment pa rin. Kasi nakikibagay ka pa rin eh. True. Hindi ka naman tumira sa isang condominium na hindi ka na mag-a-avail ng any services from outside or makikipag-friend. So, it's a sign of emotional intelligence daw kapag pag ina-accept mo na nakikibagay ka talaga, nag-a-adjust yung ugali mo, si anger itatago mo. Or siguro, halimbawa, hindi mo naman talaga space yung... Pag space ko kasi, komportable ako, yan makikita mo talaga, mabalas ako magmura, or yung mga words ko are very like snappy. Hindi ko pwedeng ilabas yun basta-basta in the event, with the idea that's taken into consideration na baka may ma-offend ako. Kapag space ko kasi at sila ang pumapasok, I have no problem with that. Pero kapag ako yung pumasok sa ibang espasyo, it makes a difference. Kumbaga, say for example, dayo ka sa ibang lugar. Hindi ka pwede basta umasta ng tondo, asta ka ng ugali mo. Ay girl, di mo lugarin in the first place. Siga, parang gano'n. Hindi ka pwedeng mag-ganon. So, makikibagay ka talaga. You really have to learn. It's a skill. Sabi mo nga kanina it's a sign of weak emotional intelligence, which sana matutunan ng maraming tao that you cannot always just reason out na, or impose or reason out na
eto ako hindi pwede. Now, oo. Pero you don't lose yourself in the process, in the same na pag may gusto kang ma-achieve. Yeah. Like for example, if you want that promotion, for example, our idol SB19, they want to really dominate P-pop and Yeah. at the same time world domination. Nandun na yun sa table eh. Mm-mm. Actually nakalatag na yung ambisyon na yun na pinagtatawanan pa nga ng iba. True. Same with us, 'di ba? Dati nakakatakot sabihin gusto mong ma-promote kasi baka ma-evil eye ka or baka may mag-sabotage doon sa ina-achieve mong 'yon, 'di ba? Gusto mong makabili, like for example ng kotse or ng bahay. Ayaw mong ipagsabi because baka nga naman ma-evil eye ka. Pero ang tunay na lesson talaga dito is accept that there is really a pressure to be someone else, not to lose yourself, but rather na eyes on the prize. Sabi nga nila, eto noon, diba, fake it until till you make it. If titingnan mo yun, ay, nagpapaka-plastic ka ba nun? Hindi naman. Or kumbaga marami ka bang niloloko? Hindi. True. Yung manifestation mo, kailangan mas malaki talaga. In a sense na parang pag may gusto kang ma-achieve, talagang you need to fake it until you make it. There's always a way for the world to accept who you are Yes. in the process of achieving your dreams. It won't always work if you impose who you are because not everyone is going to accept that reality. Eventually, you have to find your way to achieve your dreams na, yun nga, it's a struggle na you let go of your old self. Pero kasi, when you're trying to achieve your dreams, kung sino ka, yun yung bala mo. But it shouldn't be everything. May drive ka pa dyan, may mga methods kang dapat na i-take. So, it's a continuous process. So, I don't really think na yung pagpapakatotoo mo is something na basta yun. Parang ganun yung idea na Tama. I get what you mean. Now, of course, syempre medyo pumapasok na tayo doon sa doon sa parang pinag-uusapan na ngayon ng ibang mga nagpo-podcast din and of course some influencer, yung sinasabing sometimes yung self-sabotage, your inner saboteur, tama ba? Mama Ru? Mama Ru, and of course may tinatawag tayong imposter syndrome. Kasi ito yung ito yung parang sikat, 'di ba? So I will portray a character na hindi naman talaga ako, and then at the end of the day, bigla ka na lang iiyak at sasabihin mo na parang tama ba yung ginawa ko? Parang did I overstep my boundaries? Hindi naman pala ako masaya. True. 'Di ba? So how many of us walk away from something because we felt like we didn't belong? So ano ibig sabihin nun? For example, nakipagkaibigan ka sa mga set of people or group of people, and at the same time, after spending so much time with them, you realize you're not happy. Are you in the position na parang just to completely walk away from that? Actually, let me share with you something. I have been dancing since the age of 6. Like, street dancing, naging hip-hop, hanggang nag-cheer dance, nag-evolve. Lately, I also enrolled in dance classes. It's not, for me ang goal ko talaga is to reconnect with my old self. I was trying to prove the shit, kaya ko pa. There was this one instance, I was with teacher and with this class, puro bata. As in, puro bata, like mga siguro teenagers. Mga Gen Z ba? Are we safe to say? Gen Zs, yes. Gen Mga Zs, teenagers sila. Ang galing, ang bilis ng pick-up nila. I did not have that pick-up. That was my last class. Di na ako bumalik. Okay. I had so, series of classes and then after that class, hindi na ako bumalik. I felt like, shit, hindi na ako para dito. Parang ganon. Yun yung one moment na, I don't know if you've noticed, nag-story ako, I attended dance class after dance class. Pero, sabi ko, nung una, sabi ko, shit, di ko pa nawawala yung ritmo ng katawan ko. Pagdating talaga doon na, shit, di ako makasabay. As in, for one moment in time na talagang sabi sa sarili ko, hindi mo kaya. As in, I haven't felt that in the longest run kasi I have always felt so confident in myself. Pero yung araw na yon, that moment, binugbog ako ng utak ko na hindi mo na kaya, tumigil ka na. Oh my God. And natalo talaga niya ako. Hindi na ako nag-attend ng class ever. So parang, at some point, parang kine-question ko yung sarili ko. Ganun ba talaga ako kagaling sumayaw before? Or baka naman mamaya ako lang yon? Kasi nung sumasayaw naman ako, nung nasa entablado pa ako, a lot of people did appreciate. Pero,
truth of the matter is, while dance is a talent, dance is also a skill that you have to continuously hone. Nilet go ko yan nung college. Sumasayaw ako for intermission na lang. I did dance competitively, pero it stopped completely when I was working already. Kasi hindi naman ganun ka-healthy ang industriya natin sa pagtrato sa mga arts ang pinopursue eh. True. That's the truth of the matter. Yun yung sobrang na-feel ko na shit, hindi na ako para dito. Tapos, I wish na sana tinuloy-tuloy ko pala siya. Naiinggit ako kasi other people were able to do it. Pero, I walked away from that situation and natalo talaga ako. Kasi kinain talaga ako. I haven't shared that with anyone. Yeah. Not even Matthew, nakwento ko yun. Kasi I was too afraid to tell myself na shit, di ko na kaya. So, paano mo siya tinake? Like, for example, were you hurt? Iniyakan mo ba siya? Or parang merong acceptance na? Up until now, I'm still contemplating. Gusto ko bumalik kasi I love dancing. I really, really love dancing. Hindi ako umiyak, pero definitely at that moment, bugbog ako. Ng utak ko na parang, to the point na naparinggan ako ng teacher. Na parang, chin up, hindi pwedeng yung ganyan. Pero, hindi kasi niya alam na at the back of my head, ang daming tumatakbo na utak na, shit, ang dami namang steps na parang pagod na ako. Pero dati alam ko kaya ko yung mga ganun. Yes. Oh, okay, lalaki to sumayaw. So, do you think this is self-saboteur or just plainly acceptance? Na parang you can walk away from this because talagang lumipas na yung panahon or hindi na siya yung forte mo ngayon eh. Ako naniniwala ko it's self-saboteur. Kasi, I don't know, ang mindset ko ngayon is, alam kong kaya kong ma-overcome yun. It's just that, nagpatalo ko sa isang dance class. Yes. So, alam ko naman na ang pagsasayaw ay nakukuha mo. You don't really get it in one go. Which is in a dance class, ganun yung nangyayari. May one go discipline lang yan siya. eh. Kailangan talaga continuously. Pero kasi talagang kinain ako ng, sabi ko, shit! Nakakain pa pala ako ng self-saboteur sa edad kong to. Which is, yes, it happened. Yeah, pero ako, ang message ko lang talaga dyan, kasi toxic, alam mo ngayon, napakarami ng tip. Alam mo, napakarami na ngayon, nakakatakot mag-advise ngayon. Parang you have to be very careful with your words. So, ang gusto kong sabihin sa'yo talaga is that, ayokong sabihin na bumalik ka na. Or kaya mo yan. Ang sa akin lang talaga, decision mo yan at the end of the day. Pero if you're going to commit to it, commit fully. Actually, Matt, between the two of us, ako pa nga yung magsasabi, hindi ako makakain ng self-saboteur because knowing you, ikaw yung mas may tendency makain. So I'm gonna ask you, what moment would you like to share na kinain ka ng self-saboteur mo? Marami. Ano i-share mo sa amin? Marami akong self-saboteur sa sarili ko. Kasi isa talaga sa parang naging pangarap ko before was to study abroad. Okay. Yung mag-masters abroad on a fully funded Scholarship. scholarship. Which is, totoo, nangyayari naman siya. Possible siya, Possible diba? siya. Until now, possible pa rin. Kaya nga lang, now, kaya na-realize ko lang talaga na parang, more than that, una, ayoko nang humingi ng tulong kahit kanino. Pangalawa, ang kaya self-saboteur to is that nakalatag na lahat eh. You just have to push for it eh. Ngayon, alam mo naman, nag-o-offer ako ng insurance. 'Di ba, parang isa sa side gig ko 'yan, parang financial advisor din ako. Alam mo ba, may mga attorney, may doctor, may professor na pag nag-o-offer ako ngayon, sinasabi nila, gusto ko yung produkto pero hindi ako kukuha dahil may binabayaran ako. Sabi ko, if you don't mind me asking, ano po yung binabayaran nyo? Alam mo, student loans. Pinangutang nila yung mga pang-aral nila. So CPA na sila, doctor na sila. Yun yung babalik ako dun sa naging pangarap ko before. Dahil wala akong guts to loan some money or to even work for it kasi nga I'm very lucky na pinaaral naman ako ng parents ko. Wala pala akong guts before or yung lakas ng loob na sige, mag-e-enroll ako, bahala na yung tuition, pagtatrabahuhan ko na lang. Hindi eh. Inisip ko lang, wala kasi akong pera on my own. So, hindi ko siya pinush through. Pero alam mo ngayon, nakikita ko successful sila. Lawyers, doctors. Pero, ang daming binabayarang student loans. Do you think it was worth it? Na Na yung ginawa nila yon to achieve their dream? Kasi,
at meron ng attorney sa pangalan nila at doktor na sila ngayon. Very noble professions. Pero they had a grit before. Yun ang wala ako. Self-saboteur na. Ang dami nga nagsabi sa akin, even our friend from Taiwan, pwede ka namang mag-tutor, pwede ka namang magtrabaho. Kaya nga lang, nilamon ako ng self-saboteur, di ba? Pero now, what I've learned now is to really make lemonades from lemon. Di ba? Lemon meringue. Yeah, lemon meringue. Yung trabaho ko ngayon. At saka ito sa Matt Summer TV, Yeah. we just fake it until we're here. True. Di ba? Para hindi naman tayo talaga nagpo-podcast pero nandito tayo. Yung trabaho ko ngayon, hindi ko naman siya expertise before. Yeah. So, nagpanggap lang tayo. Ang kailangan mo lang, kumbaga, there will always be that drive. Kumbaga, minsan may isa-sacrifice ka na hindi mo naman talaga alam lahat. But you have to accept that it's a continuous learning process, which is in Yeah. Matt Summer TV and in content creation. Actually, we're still trying to find our niche now eh. Na, kumbaga, we found our niche, pero how do we grow this How do we niche? grow from it? Yeah. Pero ngayon, may acceptance din ako talaga na content creation is not really our bread and butter. In a sense na parang hindi natin kayang i-give up yung Yeah, ating day work. job Yes. for this. 'Di ba? So, magkaiba talaga yun eh. Sometimes you need to fake it until you make it. Pero, iba rin yung self-saboteur. Yeah. So, iba yon, magkaiba yon, no? Ngayon, sorry, alam ko hindi natin dapat pag-usapan syempre ang SB19, pero we have Ken here. Hi, Ken. Doon ako bilib na bilib sa boys na to. Yeah. Because, sa lahat ng criticisms na natanggap nila, physical look, and yung kanilang, alam mo yung parang, Wala nang makain. wala nang makain, and at the same time, yung parang, binabato sa kanila na you won't make it. Pero they were able to make it. True. Actually, sa totoo lang, noon, parang mas may kakayanan pa tayong mga fans magbigay sa kanila ng gamit at saka syempre yung possibility na makadagdag sa budget nila. Pero ngayon, parang tayo ang dapat paambunan. True. Ganun na sila kalaki ngayon. And I'm so proud of them. So, Actually, ako yan yung always na believe ako eh. Actually, yung pag-drive nila na parang di naman talaga nila alam if may patutunguhan. In the same manner as with us, hindi naman natin alam if may patutunguhan to eh. We're just doing it kasi we're enjoying it. Of course, hindi naman tayo impokrita. We're getting something on the side. Madami tayong nakikilala. We're getting a lot of treats. But it doesn't really fully fund everything. So ngayon, at this day and age, parang you really have to, kung gusto mong i-pursue to, kailangan meron ka pang isang pino-pursue na magfo-fulfill nung basic needs mo. yes. So, yun yung medyo And- mahirap. And sa kanila, Mm-mm. they're so, no, I won't call them lucky, but they're so blessed na yung gusto nilang ginagawa nila is yun na rin yung nagpopondo sa mga basic needs nila. So, I'm so happy for these 5 folks and the people behind them. Imaginein mo ha, with 1,500 going to Manila, susugal ka. True. Yung mga Grabe yung ganong story yan. details, yung mga Oo. ganong detalye. So, ikaw alam ko hindi mo gagawin yon. You would rather stay at See, home. kung parehas kami na nasa sitwasyon ni Ken before, nandun ako sa crossroad, nandun din siya sa crossroad. Siya tumawid siya. tumawid siya. Ikaw hindi ka tumawid. Ako hindi ako tumawid. Nandun ako sa comfort. Yeah. Nasa comfort zone ako na, before maubos yung pera ko, babalik ako sa comfort ng nanay ko. True. Diba? So, may mga ganun talaga, give and take, talaga ang buhay at pagkakataon. Pero ito yan, Blake, ha? Before, actually, do sa last part nga, diba? At ibabalik natin dito, fun fact lang, mas mahaba pa yung tinakbo natin dito sa Matt Summer TV than any other job na meron ako. Ay, oo nga, no? Isipin mo, we're nearing 5 5 years. years, oo. I never had a job that I stayed for 5 years. But would you... Ikaw, Wala. it's a tie pala sa It's atin. a tie, sorry, Pero yun wala. nga, gusto ko itanong before tayo pumunta dun sa next nating pag-uusapan. Bakit tayo nagstay dito? Are we achieving something big? Kasi yun yung topic natin, if babalikan mo yung template natin, actually, meron ba tayong, kasi there is certainly sacrifice of what we're doing right now. Yeah. Kaya nga, even kay Blake, wala akong pwedeng gawing demand na kailangan natin mag-shoot today or kailangan natin mag-live today. If meron talagang personal errand or personal na kailangan siyang gawin, talagang yun ang magiging Number priority, one, number oo. one priority kaysa sa paggawa ng content. Are you thinking of really reaching something bigger than this? Actually,
my current status ngayon sa buhay ko, I cannot really define if I cannot really define my goals. That's okay, ha? But what I can say right now is I'm happy living off. Kung I'm happy living day by day, kung anong kailangan kong gawin, siguro nag-go by ako doon. I'm not going too hard on myself because, to tell you honestly, I have strayed away from that thinking. Not to brag, but I was an overachiever nung elementary, high school, nung college, medyo na lang. So parang, yung mga ganong phase ng life mo, you always have that goal. Kailangan ganitong honor mo, kuha mo. Kailangan ganito ang grade, kailangan ganito. But the truth of the matter is, life, pagdating mo sa life, kumbaga, you can only handle what, you handle what you're given with, or what you're handed to. So parang ako, ganun yung ginagawa ko ngayon. Anong meron ako, anong kaya kong gawin, but what matters most is, masaya ako. Yun yung Yes. personal kong ano ngayon na, am I still happy doing this? Kasi, if I overthink it na, kailangan ganito ma-achieve, kailangan mo numbers, I'm actually, really, kumbaga binubugbog ko na yung sarili ko ng time na yan. So, ako, anong content, parang ganun lang tayo. Or at least on my side, ganun yung tinatry ko with work. Okay, ganito lang muna yung kailangan natin gawin. Okay, kailangan ganito, masustain lang mo. Yun yung bagay na basta masaya ako. Pero ito siguro, ang mga pinaka-goal ko is mag-travel. Oh, I will support you for Yeah. as long as my travel authority will support me. Hindi, siguro kasi... Oy, pero sige, go. Totoo naman, before, when we were young, the only vacation trips we had is if nanalo si chairman. Dadaling ka sa May Laguna. Pasambales, may Palaguna, Laguna. basta may jeep. Kahit truck pa yan, nakasakay na kami sa truck before, madami kami, ganun. So parang, I wasn't able to reach a lot of places before. Tapos, nung nagsimula naman akong mag-work, nagkasakit ako, tapos parang sabi ko, shit, hindi ko pa rin siya nagagawa. So ako, bit by bit, kasi, actually, one tita asked this, sabi niya, what drives you to be alive? Sabi ko, tita, I want to see the world. Oh, that's true. And you cannot see the world ng mabilis, yung mahal niya. Oo. Pero paunti-unti. Okay. Kung may opportunity kang makakita ng ganitong beach, makapunta sa ganitong lugar, I grab it, binabalanse ko ang lahat. Siguro yun yung masasabi kong ano ko ngayon, mga goals ko. But kaya ako gusto pang mabuhay na mag-work or like magdire-diretso pa with what we're doing kasi I get to see places that I have never been to. Yes. Yun yung pinaka-drive ko ngayon. Ako naman, just to share shortly, no, parang I've been with the travel thing na dumating na sa point na parang ano ang hinahabol ko. Pero, Sometimes, Oo 'di ba? 'Di ba? Oo nga. Dumating yung point, kini-question niyo ako ni Harry, bakit ka alis ng alis? Dumating na sa point, tinanong ko rin sa sarili ko yan nagpupunta ba ako sa isang destination just to prove to somebody else or do sa ibang mga tao na may nararating ako? Or rather, pumupunta ba ako sa isang lugar because I wanted to see the world Yeah. as it is, plainly. Dumating ako sa point nun na kaya pala ako nagta-travel just to prove a point na may nararating ako. So that's yung and now hindi naman sa biggest na pinakamagaling ako mag-judge sa mga nakikita kong post. Nakakakita ko ng certain people na ganun yung race nila. The travel, tinatawag na travel race. They want to travel many places just to prove a point sa kanilang online persona. Okay. Now, nagkameron ng pandemic, nagbago na yung pananaw ko. So, sabi nila, Matt, nakailang Singapore ka na. Now, I travel with my family, kahit napuntahan ko na yon. Pag nakakita ko ng magandang lugar, iniisip ko, naku, magandang dalhin dito yung friends ko. So, nakita mo naman yan, di ba? Yes. Sa Singapore, go pa rin ako kahit napuntahan ko na yan. So, now, dahil ikaw, gusto mo mag-travel abroad or locally, pag napuntahan ko na siya, ang atake ko na ngayon talaga is Live in the moment. living the moment. And at the same time, hindi ka na mag-suffer dun sa pagkakamali ko before. Wow. Kasi before that, may mga pagkakataon na parang senseless. Parang wala meaning. Actually, yun yung ginagawa ko ngayon pag nagta-travel. Kumbaga, I take one photo, that's it. Yes. Kumbaga, alam ko nagre-reels ako, gumagawa ako ng parang video montage. Pero, after that, talagang Ito pa. ina-experience ko talaga yung how it is. Pero I in the support place. na marami kang photos.
Kasi darating ang time, pagsisisihan mo yan eh. Na wala kang picture. Marami ako pinagsisihan na ganyan, ba't di man lang ako nagpa-picture dun sa area na yun? Eh, gusto kong balikan. True. So, parang ako, now, I support travel, pero in the right mindset. What do you mean? In the right mindset. It doesn't mean that you can, Okay. you should. You should, okay. I Kasi get. ngayon, like for example, siguro maraming Gen Z ngayon magkakameron na ng trabaho. And sa corporate world, may pressure dyan na kailangan this year magamit ko yung VL ko sa isang magandang lugar Yeah, or yeah. hotel. Oo. So now, you should be in the right mindset. Do not travel because of the gram, Instagram. Don't travel because of the reels. Don't travel kasi nakikita mo kung ano iti-TikTok mo. Travel because you want to learn something. You want to to eat experience. something, and sometimes you need to look to find, kasi ibabaguhin mo yung environment mo. Alam mo, sa Pilipinas ang gulo-gulo dito. Pagdating mo, let's say, sa Taiwan in the coming weeks, makikita mo yung kaayusan. So may certain change sa iyong environment. So absorb it. Yeah. In some sense, and open your mind, open your eyes to Yeah. the world, and see you, Taipei, Taiwan. Taiwan, we're ready for you. Now, Blake, ang dami nating mga friends na we're so proud, seemingly talaga, they've made it. They really made it. They migrated abroad to the US. Na-promote. They've been promoted. They are traveling the world as we speak. And sometimes I know, I myself, from time to time, pero napakadalang na sa panahon ngayon, nagkakameron ng comparison with your own success. Or parang yung sa sarili mo, kung where you at right now. So ikaw, how do you handle that? Mute them. Mute them. Yeah, I mute them. Kasi kapag ganun na yung hindi, I don't mute them because I hate them. I mute them because iba yung naiisip ko. Na parang, hindi ko na mamalis sa sarili ko yung shit, bakit siya nakapunta na dito, ganito, ganyan. Yes. So I want to recuse myself from yung pagiging inggit na kumbaga, na-experience ko yun, kesa naman magsalita ako, tas i-reflect ko talaga yung inggit ko. Hindi naman ako tao pa rin ako, may inggit pa rin ako, shit, bakit ganito, ganyan. So, I recuse myself from that feeling, and then, ako, nagkakaroon, a lot, in the recent days, always ang tingin ko sa mga bagay-bagay is, you always need to have the right mindset towards things. So ako, iniisip ko parati na, kailangan ganito, mapupuntahan ko rin yan. So, for me, ganun yung, I stray away from comparing myself to one day, I'll get there. One day, I'll also have that. Parang something to that avail. Parang ganun. Oo. Ako talaga, kaya siguro nagkakameron ako ng senseless traveling before 2017, specifically 2017, because I will share it to you, is because nakaramdam talaga ako ng matinding pressure na ang bibilis nung iba. Parang, my God, kaka-graduate pa lang, or my God, straight out of college, parang managerial agad siya. Bakit ako parang nasa entry level pa lang? May mga ganong bulong or whispers, at saka syempre yung inggit, hindi naman natin yung mawawala. And then, parang noong 2017, may friend ako, Indonesian siya, sinabi niya talaga sa akin yung, ito na share ko sa inyo palagi, yung may kanya-kanya tayong timeline. Ito, mararamdaman mo yan, di ba, na parang, hala, sobrang successful niya at the age of 22. Yun pala yung buhay niya hanggang 30 lang. May mga ganon. Someone became a CEO at the age of 20, pero ang buhay niya hanggang 50 lang. Someone became CEO at the age of 55, pero hanggang 80 pala yung buhay niya. Magkakaiba talaga tayo ng timeline. Yeah. Kahit magkakaibigan tayo at magkakabatch tayo, magkakaiba talaga tayo ng timeline. Can you imagine this? Kaedad natin sina Pablo, we're magkakaedad tayo ni na Josh. Pero there was a time, maniniwala ako, when it comes to career, magkakapareho tayo ng level. Na corporate slave, trying to make something out of everything. Pero now, they are there. Diba? Kung isipin mo, contemporary natin yun. Pero now, we are able to be happy kung ano na yung na-achieve nila. Siguro ako, parang sa mga ganyang bagay, ikaw na rin talaga yung mag-justify kung ano yung
kung ano yung dapat mong nafe-feel ng time na ganyan when you're thinking about it. Mm-mm. Your head will always be the one to dictate whether you're content or not. Kasi sometimes, they put in the work pero hindi mo naman talaga pinut in yung work eh. So it also Yes. makes a difference eh. So, Actually, eto, just to share with you, parang naalala ko dati, parang nagkameron tayo ng conversation, pero ang tumatak talaga sa akin is, at the end of the day, whatever achievement we had, nakapag-travel man tayo, masaya ka pa rin na uminom sa kalsada. true. Masaya ka pa rin tumambay sa kalye. 'Di ba? These things in life. Ganun na rin yung thinking ko ngayon. So parang now, hindi ko na kinakailangan talagang ma-pressure sa mga nakikita ko sa social media because I can also portray something else online. Pakita ko na nasa Singapore tayo. Nanood tayo ng Lady Gaga concert. We made it. We made it. Yun siguro, iba-iba din talaga tayo ng pangarap and iba-iba na tayo ng level of contentment and that is not something that we should judge one person for. Kasi ako, I'm really happy with my current state right now. I'm currently happy with, yung status kasi sabi nga nila, wala tayong numbers. Apparently, hindi pa nga ata tayo content creator sa paningin ng iba. Ayan. So parang, pero ako, you know what, sabi ko, if I'm gonna compare the numbers to the quality of the people that watch us, to the viewers or the friends that we've had or that we have, parang sabi ko, okay ako. Yeah. Tapos ngayon, yung sabi ko nga, ang goal ko ang personal goal ko ngayon is mag-travel, kung kayang pumunta sa ganito. Actually, hindi nga lang travel to experience a lot of things na bago sa akin. That's foreign to me, na doon ko lang may experience. Siguro yun yung personal goal ko ngayon. I don't have anything big na ginugol as I live my life day to day recently. You have to live up with what you can. Yes. And of course, sabi nga nila, there will come a time, no pressure din, na magiging masaya ka sa success talaga ng mga contemporary mga friends mo and acquaintances. Ako kasi recently nakakita ako ng mga kaibigan na who certainly made some milestone. Medyo naiiyak ako. Happy for them. Happy for them. And at the same time, meron din naman tayong mga little success. Oo, meron at naman. meron tayong Happy mga tayo dun. Happy We tayo celebrate dun. them. Matt Summer TV, we were able to travel to Singapore and then going to Taiwan with the generosity rin ng ibang tao at it's a collective support talaga. Yes. So parang alam mo yun, mga ganyang success na sa totoo lang, pag naikikwento ko po sa iba, nabibilib sila. Wow. Talaga? Yung makeup mo galing sa binibigay sa'yo skincare? Yes. May mga ganun na parang may mga ganyan nga rin na kumbaga, it's always appreciating with what you have kaysa mainggit ka nga naman sa iba. yung brief mo, Calvin Klein. Thank you, Tita Liz. May mga ganong aspect talaga. Nagtataka nga yung mga kapatid ko. Bakit ka may Calvin Klein? Bakit ka may actually Calvin Klein shoes, bag? May ganong perks po na parang saan mo nakuha yan? Para ka may tita abroad, may tita ka from abroad na para nagpadala. So, that's a success for me. Yes. Madami. We have less than 30,000 subscribers, but come on. Success is really how you define it. And so long as masaya ka, I guess yun na yung pinaka-determining factor. Oo, at saka success sa'yo, nakapagluto ka ng nilagang baboy. Yes, of at masarap course. ang nilagang baboy, ha? Anyway, so yun. Mapapaisip ka talaga. Sabi nga ni Ken, anong pakiramdam pumanik sa walang hanggang hagdan? Kasi, Actually, yun nga. Sabi ko nga, Blake, should we quote a lyric or ano dito? Wag na. Kasi sobrang hahaba tayo. pero wala talagang hanggan ang hagdan na hagdan. inaakyat natin. So it's about the True. journey, not the ending. Anyway, so of course, next week, join us for episode 2. Maraming salamat sa anonymous sponsor na ayaw niya magpabanggit who sent us something ngayon para thank para you. ma-sponsoran tong episode na to. Nakapag-Starbucks kami, nakakain kami and everything. And if you'd like to continuously sponsor, then we have our form that's up on our YouTube membership channel. So you can also watch us. And after this membership live, this will be publicly screened na available on Spotify, iTunes,
Yes, lahat na. Apple Google Music. Podcast, and of course, in YouTube Podcast. So that's it. Okay, always remember, Blake, ha, na if you don't have time to watch all our content, including this podcast, pwede nyo naman kaming gamitin as white noise habang nagda-drive, habang nagtatrabaho, with caution, of course. Naglalaba. Nagpapaantok. Pwede na rin. Wag lang. Gumagawa ng milagro. Yes. Charot. Tawag niyo po Pero kami. kahit anong amats nyo, i-play nyo lang kami. Promise, helpful kami. Meron na tayong CPA, nurse, Attorney. at saka may attorney. Architect na din. May architect na rin tayo. So sa simpleng usapan, isama nyo na kami sa Yeah. playlist nyo. And of Okay. course, this is the first episode of the Real Talk Podcast. Thank you very much for tuning in. I'm your sugar spice and sometimes nice. My name is Blake. And this is your Kuya Matt. Maraming salamat. If you want to support our channel or our podcast, pwede po yan via GCash, PayPal. Everything is under the video description. Yes. Bye. Thank you very much. Bye.